Sa isla ng Hokkaido, makikita ang bayan ng Bibay kung saan nakatayo ang kilalang haunted na schoolhouse. Round schoolhouse ang palayaw sa building na ito dahil sa kanyang pabilog na disenyo. Mula 1940s hanggang 1970s, nagsilbi itong eskwelahan, ngunit sinarado din kaunan dahil sa pagsasara ng minahan na kinabubuhay na mga nakatira dito. Mula noong late 70s hanggang 80s, naging popular sa mga ghost hunters ang istrukturang ito dahil maraming nagsasabi na maraming spirito na naglalalagi dito. Ang mga nagtatrespass sa lugar na yon ay kadalasan nakakaranas ng mga kahindik-hindik na pangyayari. Dahil doon, mas lalong naging kilala ang Round Schoolhouse bilang isang pugad ng mga masasamang spirito. Kahit ang mga paranormal investigators ay kadalasang sinasama sa top 10 na pinaka-haunted na lugar sa Japan, ang Round Schoolhouse sa Bibay. Marami sa kanila ay isang beses lang nag-imbestiga dahil sa ayaw na nilang bumalik sa nakakatakot na lugar na yon. Pero ang mas nakakatakot na bali-balita tungkol sa Round Schoolhouse ay may mga tao daw na nag-explore sa area na tuluyang naglaho at hindi na nakitang muli. May mga abandonadong sasakyan pa nga na naiwan na ang nagmamay-ari ay ang mga dating nakasakay. Sila ay nagpunta sa schoolhouse ngunit hindi na nakabalik at tuluyan ng naglaho. Ang audiong to ay magsasalaysay ng dalawang kwentong kababalaghan tungkol sa Round Schoolhouse. Ang unang kwento ay nangyari noong 1998 at ang pangalawa naman ay nangyari noong year 2000. Tago niyo na lang ko sa pangalang Daichi. Noong 1998, naisipan naming magbabarkada na puntahan ang Round Schoolhouse. Nasa early 20s pa lang ako noon. Napagkasundoan lang naming barkada na bisitahin ang nasabing lugar. Adventurous pa kasi kami noong mga panahong yon. Gusto lang kasi namin malaman kung totoo nga na haunted yung location na yon. Pagdating namin doon, pinark namin yung sasakyan along the road since bihira naman ang dumadaang sasakyan. Pumasok kami sa gubat para makarating dun sa schoolhouse. Habang kami naglalakad, nakaramdam kami ng di pangkaraniwang lamig. Although summer naman nung mga panahong yon. Ang nakakakilabot ay yung lamig parang nakadikit sa aming mga balat. Hindi lang yon. Pakiramdam namin parang may nakatingin sa amin. Nung nakapasok na kami ng building, mas dumami ang paranormal activities. Meron pitong biglang nagsasara or nagbubukas. Tapos may mga items na bigla na lang nalalaglag ng kusa kahit wala namang gumagalaw. Pero ang pinaka nakakatakot na naranasan namin noon sa loob ng building na yon, yung bigla na lang may humila sa aming kasama na isang nilalang na hindi naman namin nakikita. Dahil sa takot ay lumabas na kami ng building. Habang tumatakbo kami sa gubat papunta sa aming sasakyan, meron kaming napansin na aninong sumusunod sa amin. Nang papalapit na kami sa aming sasakyan, mas luminaw ang kanyang kaanyuan at mas nakakakilabot. Sa wakas, nakapasok na kami ng aming auto. Pero may isang itim na nilalang na may bigla na lang bumangga sa aming sasakyan. Para siyang black bear eh. Tapos bigla na lang nawala. Nung nawala ang nilalang na yon, umalis na kami at nangakong hindi na babalik pa sa Round Schoolhouse. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ken. Nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan ay noong year 2000. Nagpunta kami sa schoolhouse since mga amateur paranormal investigators naman kami. Ang malaki lang namin pagkakamali ay yung nagpunta kami kung kailan malalim na ang gabi. Gayunman, hindi rin kami sigurado kung yun ang dahilan kung bakit may nasaksihan kaming kakaiba sa loob ng building ngayon. Katulad ng mga narinig naming kwento-kwento, meron kaming naririnig na tatawanan, o nagpuputol ng kahoy o sanga, although kami lang naman ang nasa gubat. Wala naman ni isa sa amin na nagpuputol ng sanga. Mas lumala ang pagpaparamdam nung malapit na kami sa aming destination. Dito namin nasaksihan ang pinakakaibang paranormal activity. Sa dingding ng building, may napansin kaming liwanag at tinitigan namin itong mabuti.
Parang may figura ng isang tao pero hindi namin kita mukha. At meron din sumusunod sa kanyang iba pang mga figura. Lumalapit sila sa amin hanggang napaligiran na kami. Dahil sa takot ay nagtatatakbo kami palabas. Di na namin inusisa ang mga naglalabasang nilalang mula sa liwanag. Hanggang ngayon, iniisip pa rin namin kung anong nakita namin. Silang ba yung ilusyon o isang portal kung saan tumatawid ang mga espiritu sa kabilang dimensyon? Ang kwentong ito ay nagmula sa Reddit. Thank you Hiker B for sharing a story with us. Palubog pa lang ang araw nung ako at si Tami ay nakarating sa maliit na bayan ng Montana. Habang nagdadrive ay napansin namin na kahit gumagabi na ay walang nagbubukas ng ilaw sa mga bahay-bahay. Summer noon, mga bandang alas 9 na yun na siguro ng gabi. Nakakakilabot ang paligid. Inisip na lang namin na baka maaga lang talagang magsitulog ang mga tao doon. Papunta kami sa lumang rental cabin. Balita ko, itinayo ang cabin na aming tinutuluyan 100 taon na ang nakakaraan. Madilim na nung nagpark kami sa maliit na building na katabi lang ang aming tinutuluyan. Nagpadilim din sa area ang mga puno sa paligid. Ginamit namin ang combination lock para buksan ang pintuan at ibinaba na rin namin ang aming mga gamit mula sa sasakyan. Nagluto na rin kami ng aming kakainin gamit ang wood stove. Pumunta din kami sa pinakamalapit na campgrounds upang gumamit ng restroom. Halos walang katao-tao sa campgrounds at sobrang dilim. May isang RV lang kaming nakita sa lugar na yon. Dahil sa pagod, bumalik kami sa kabina at naisipan naming matulog. Mabilis akong makatulog pero mababaw. Nagising na lang ako sa bulong ni Tami. Parang may tao sa labas. May narinig ako naglalakad at tunog ng binubuksang car door. Narinig din namin na may nagbukas ng woodbin kaya inisip na lang namin na baka RV campers lang sila na kumukuha ng kahoy para panggatong. Lalong lumakas ang ingay dahil narinig din namin na parang may sinisira silang kagamitan. Dahil takot din namin i-check kung ano mangyayari sa labas, inisip na lang namin na sinasaid lang ng mga campers ang mga panggatong mula sa woodbin. Kalaunan, nakatulog din kami. Nung nagising kami kinabukasan, medyo kinabahan pa kaming tingnan ang labas kasi baka maraming nasira yung mga campers. Pero laking gulat namin nung nakita namin ang labas. Wala namang nagalaw sa woodbin. Marami pa rin panggatong na inakala namin inubos ng mga campers. At andun pa rin naman ang maliit na lata ng gas. Wala kaming nakitang footprints kundi yung sa amin lang. Wala man lang kahit anong ebidensya na may ibang taong nagpunta doon kung hindi kami lang. Inubos namin ang aming oras para explore ang location at bumalik kami sa kabina kinagabihan. Gusto sana namin wag ikandado ang shutters para makita namin ang labas, pero naisip namin na ikandado na lang para naman maging safe kami. Hindi agad ako nakatulog kinagabihan dahil nakiramdam muna ako sa kung anong pwedeng mangyari sa labas. May narinig na naman kaming ingay, pero nung una parang mga maliliit lang na hayop na naglalaro sa ibabaw ng bubungan namin. Kalaunan may narinig kaming nagtutulak ng malalaking bato galing sa labas. Pagkatapos ay pilit nagpubukas ng shutters na 7 talampakan ang taas. Wala kami kaidi-idiya kung ano ba talaga nangyayari sa labas at dahil na rin sa takot ay hindi namin binuksan ang pinto upang tingnan ang labasan at kung sino ang nagpipilit magbukas ng shutters. Eventually, nawala din naman ang ingay. Kinabukasan, nagmadali kaming umalis at katulad ng isang araw, wala naman kaming nakitang ebidensya na may gumulong na boulders o nagalaw na gamit. Hinding-hindi na kami babalik sa lumang kabina na yon. Magandang gabi sa inyong lahat.
Ang kwentong ito ay base sa salaysay ni Viadora, isang Reddit user. Thank you Viadora and Elements for giving me the permission to narrate this story using Tagalog dialect. Simulan na natin ang kwento. 4 na taong gulang pa lang ako noon. Naglalaro kami ng taguan kasama ko ang aking mga ate. Naisip kong magtago sa loob ng aparador pero pinili ko na lang na magtago sa ilalim ng kama. Tinitingnan ko ang pintuan ng kwarto para makita ko kung yung taya ay makakapasok sa room na pinagtataguan ko. Nakita ko ang isa kong ate na nagtago sa loob ng aparador. Itago na lang natin siya sa pangalang Lydia. Nakatago doon ang mga lumang damit kasama ang isang lumang trahe de boda na minsan sinuot ng aming nanay. Iniwan naman niyang bukas ang aparador at nagtago sa bandang dulo. So kita ko rin kung anong nasa loob ng closet. Narinig kong natapos magbilang ang panganay naming kapatid na si Ate Reyna at nagsimula na rin siyang maghanap sa amin. Nakatingin ako sa closet. Hindi nagtagal, napansin kong tumaas ang sleeve ng lumang trahe de boda ng aking ina. Kahit wala namang humahawak nito. At para bang sinusubukan niyang i-reach out si Ate Lydia. Lumabas si Ate Lydia sa takot at narinig ko na rin siyang nagsisigaw at tumakbo papunta kay nanay. Siyempre, lumabas na rin ako sa pinagtataguan ko at nakita ko ang lahat na ay nasa kusina na kasama si Ate Reyna na halatang nalilito sa mga nangyayari. Si Ate Lydia ay sinusubukang ikwento ang nangyari pero mga salitang wedding dress at sleeves lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Lumapit ako kay nanay para makuha ang kanyang atensyon. "Wag na yon!" sabi ni nanay. "Pero nanay, nakita ko din," sabi ko para makuha ang atensyon niya. "Anong nakita mo?" "Yung wedding dress mo, mama. Gumalaw ang sleeves niya at lumapit pa nga yung dress kay Ate Lydia. Kaya natakot si ate." Bumalik kami sa kwarto kung nasaan ang kinatatakutan naming closet kasama si mama. Wala namang kakaibang nangyari pero si Ate Lydia ay hindi pa rin makalapit sa aparador. Sabi ni mama, "Baka naman na-imagine nyo lang." Sabi ko, "Bakit umiiyak si Ate Lydia? Kita ko gumalaw yung dress." Tanong ni mama, "Paano mo nakita?" Tinuro ko kay mama kung saan ako nagtago. Doon na-realize ni mama kung paano ko nakita ang mga pangyayari. Ang hindi ko alam ay may nakita pa si ate na mukha ng isang babae na suot-suot ang bestida habang ito ay gumagalaw bago siya tumakbo papalayo sa closet. May isang psychic kaming kapitbahay kaya naisipan naming lumapit sa kanya. Sinabihan niya si mama na sa tingin niya ay kaluluwa ng lola namin ang nagparamdam. Di kami naniniwala kasi alam namin na hindi yun magagawa ni lola. Ayaw ni lola na kami ay natatakot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin malaman kung sino nagparamdam kay Ate Lydia. Ayaw pa rin pag-usapan ni Ate Lydia ang mga nangyari at ayaw rin niyang i-acknowledge ang existence ng paranormal sa bahay. Kahit 30 taon ang nakakaraan, nararamdaman ko na bumibisita pa rin ang mga yumao naming lolo at lola sa bahay na yon. Di nga lang sila nananakot at papakita. Nalalaman ko lang sa amoy. Pupuri pag lola ko sa side ng mother ko at sunog na tinapay pag lolo ko sa side din ng mother ko. Tobacco naman sa lolo ko sa side ng father ko at paboritong pabango ng lola ko sa side din ng father ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Isa sa mga sikat na historical figure ay si Anne Boleyn, sapagkat siya ang ina ni Queen Elizabeth I na namuno sa Inglaterra noong 1558 hanggang 1603. Ngunit hindi lingid sa ating kalaman ang usap-usapan na hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin siya sa mga lugar na minsan na niyang tinirhan. Ang mga lugar na ito ay ang Bleaking Hall sa Norfolk at Hever Castle sa Kent. Si Anne Boleyn ay nanirahan sa Bleaking Hall sa Norfolk nung kabataan pa niya.
Nung namatay ang kanyang lolo, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Hever Castle sa Kent. So hindi nakapagtaka na makitang paggalagala sa mga lugar na to ang spirito ni Anne. Ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay base sa mga salaysay ng mga taong nakaranas ng pagpaparamdam ni Anne. Maaari nyo ring mabasa sa mga online newspapers ang kanilang mga salaysay. Simulan na natin ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Leon. Ako ay isang amateur photographer at hindi rin ako paniwalain sa mga multo. Pero naranasan ko ang pagpaparamdam ni Anne Boleyn sa Hever Castle. Namasyal kasi kami, nakasama ko ang aking pamilya. Habang kami nasa loob ay nag-i-enjoy lang kami sa pamamasyal at naisipan ko na rin kumuha ng mga pictures. Nung pumasok ako sa prayer room, may napansin akong hamog na paggalagala sa loob ng room pero hindi ko yun pinansin. Inisip ko baka usok lang. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko ay parang humihila sa akin sa loob ng kastilyo. Para bang gusto niya akong dalhin sa isang lugar. Di ko naman maipaliwanag ang pakiramdam na yon kasi hindi nga ako naniniwala sa mga multo. Pinagsawalang bahala ko na lang yung kakaibang experience ko sa Hever Castle hanggang sa nakita ko yung mga photos na kinunan ko sa kastilyo. May isang picture na may kamay na nakaturo sa chimenea. Pero wala pang ibang tao doon nung kinunan ko ng kamera ang chimenea na yon. Ang kamay ay may mahabang daliri at ang kanyang braso ay parang nakasuot na long sleeve chiffon na kulay gray. Wala namang may suot na gray chiffon sa aming pamilya. Kahit ang tour guide namin ay hindi naman chiffon ang telang suot at lalong hindi gray ang kanyang damit. Eventually, dun ko na-realize na kamay ni Anne Boleyn ang nakunan ko. Matagal na akong may naririnig na kwento ng kanyang pagpaparamdam sa Hever Castle. Kung dati hindi ako naniniwala sa multo, ngayon, confident na ako na multo ni Anne Boleyn ang nakunan ko. Ako ay isa sa mga administrator ng National Trust. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mark. Marami-rami na rin akong naririnig tungkol sa pagpaparamdam ni Anne Boleyn. Si Anne ay binitay noong May 19, 1536 sa utos na rin ng kanyang asawa na si King Henry VIII. Inakusahan si Anne ng incest at adultery. Pinitay din ang kanyang kapatid na si George Boleyn dahil din sa kaparehong akusasyon. Simula nun ay taon-taon na nagpaparamdam si Anne tuwing anniversary ng kanyang pagkabitay. Kinukwento ng mga nakasaksi na ang kaluluwa ni Anne ay nakasakay sa karawahe na hila ng 4 na kabayo. May isa ring hinete na pugutang ulo na nagpapatakbo ng karawahe samantalang hawak naman ni Anne ang kanyang ulo. Pagminsan ay gray ang kanyang bestida, pagminsan naman ay puti. Noong 1979, may isang staff ng National Trust na nakakita ng babae na tumitingin ng libro sa library ng Long Gallery. Unti-unting nawala ang figura ng babae. Nung lumapit ang staff ay nakita na lang niya ang librong tiningnan na nawalang babae. Ang librong to ay nakabukas sa pahina kung saan nakadisplay ang larawan ni Anne. Kahit madami akong nadinig, di ko inaasahan kahit sa panaginip man lang na makikita ko din ang spirito ni Anne. Isang araw ay nakita akong babaeng palakad-lakad sa tabi ng lawa. Dahil naisip ko na naliligaw siya, tinanong ko kung anong kanyang kailangan. Ang sagot niya, "That for which I seek has long since gone." Pagkatapos ay bigla nawala ang babae sa harapan ko. Noong March 11, 2011, tinamaan ng magnitude 9 earthquake ang hilagang silangang Japan at nagresulta ito sa napakalaking tsunami. Pinatay ng tsunami ang mahigit 15,000 tao at nasa mahigit 2,000 pa rin ang nawawala. Lumipas ang maraming taon, nagsimula nang makarecover ang mga survivors. Sabi nga nila, tuloy lang ang buhay, ngunit hindi pa rin nawawala sa kanila ang pait ng nararamdaman nila nung nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Subalit maraming kaluluwa pa rin ang hindi makamove on sa kanilang sinapit. Paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa rin sila sa mga nabubuhay, isang pagpapaalala na andito pa rin sila. Ang audiong to ay maghahatid ng ilang mga kwento ng papaparamdam pagkatapos na nangyaring trahedya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ayako. Ako ay nasa mid-40s na at isa sa mga survivors ng tsunami.
Isa ako sa mga pinakamaswerteng nakaligtas dahil nung panahong dumating ang tsunami ay malapit na ako sa mataas na lugar. Ngunit ang aking kapitbahay na senior citizen ay hindi pinalad. Pagkatapos ng tsunami ay binalikan ko ang aking bahay. Nawala na ang aking tahanan. Pati na rin ang mga kalapitbahay ay nawasak na rin ng malalaking alon. Sa temporary shelters ko na rin nabalitaan ang pagkamatay ng aking kapitbahay dahil isa sa mga nakasama ko doon ay nakakita sa bangkay ng matanda. Isang araw nakita ko ang kapitbahay kong yun. Nagulat ako dahil sa pagkakaalam ko ay wala na siya. Pati na rin ang kasama ko na nakakita sa kanyang bangkay ay nagulat. Talagang nakakita kami ng multo. Ito pa ang matindi. Umupo siya sa aming mesa at nakainom pa ng tsaa. Nakangiti siya sa amin at nakipagkwentuhan na parang walang nangyari. Wala sa aming naglakas loob na magsabi sa kanya na wala na siya dito sa mundo at kailangan na niyang tumawid sa kabilang buhay. Hindi naman siya nagtatagal sa mesa dahil bigla na rin siyang nawala. Pero nung nawala siya, nabasa ng tubig dagat ang kanyang inuupuan. Hindi yun ang unang beses niyang ginawa yun. Naririnig ko rin sa ibang temporary shelters na meron ngang matanda na nakikiupo at nakikiinom ng tsaa. Kalaunan ay bigla na lang itong nawawala at ang inupuan niya ay nababasa ng tubig dagat. Ako ay isang taxi driver at isa sa mga survivors ng Tsunami 2011. Mapalad ako dahil isa ako sa mga nakaligtas, ngunit hindi pinalad ang aking asawa. Hanggang ngayon ay dama ko pa rin ang sakit ng kanyang pagkawala, ngunit kailangan ko magpatuloy sa buhay. Dahil nakatira pa rin ako dito sa Sendai at nagdadrive ng taxi na isa sa aking kinabubuhay, di maiwasang makakita ng mga kaluluwa na nasawi ng tsunami. Minsan nga sumakay pa sila ng taxi ko. Habang nagdadrive para maghanap ng pasahero, napadaan ako sa kalye sa area ng Ishinomaki. Wala naman kasing ibang pwedeng daanan. Bago nangyari ang tsunami, napaka-busy ng lugar na yun at buhay na buhay dahil sa dami ng tao. Ngayon wala nang katao-tao dahil lahat ng estruktura doon ay nasira na ng malalakas na alon. Kaya nagulat ako nung may pumara sa akin sa area ng Ishinomaki. Inisip ko na baka turista siya at naligaw lang ng daan. Pero mas pinagtataka ko ay nakasuot pa siya ng panlamig samantalang summer nung mga panahong yon. Basang-basa pati ang buhok niya kahit hindi naman umulan nung araw na yun. Anyway, pinasakay ko pa rin siya ng taxi. Sinabi niya sa akin na ihatid ko siya sa Minamihama District. Nagulat ako sa sinabi niya kaya tanong ko, "Sigurado ka, miss? Kasi wala nang nakatira doon." Di agad siya nakasagot. Pero nung sumagot siya, ito ang sinabi niya. "Namatay na ba ako?" Isa akong bumbero na padestino dito sa Tagaho pagkatapos ng tsunami. Wala pa ako dito nung panahong nangyari yung tsunami dahil sa ibang probinsya ako nakatira. Na-assign lang ako dito dahil kulang na sila sa bumbero at ako ang naging available. Isang araw nakatanggap kami ng mga tawag sa aming istasyon. Ang reklamo nila ay nasira ang kanilang mga bahay at wala na daw silang matutuluyan. Pero nanindig ang mga balahibo namin nung nalaman namin na ang tahanan nila ay located dun sa area kung saan wala ng tao at wala ng kahit anong istruktura. Tumigil lang ang mga tawag nung nakarating kami sa lugar na yon kung saan sila nakatira. Wala kaming nakitang tao doon. Pinagdasal na lang namin ang kanilang mga kaluluwa habang andun kami. Pagkatapos noon ay hindi na muli silang tumawag. Magandang gabi sa inyong lahat. Marahil ay maraming nakakakilala kay Moaning Myrtle dahil siya ay isa sa mga karakter ng Harry Potter series. Kilala si Moaning Myrtle bilang isang multo na madalas tumambay sa restroom, kaya madalas nakukumpara si Myrtle sa mga kaluluwa na pagala-gala sa restroom na hindi masyadong puntahan. Ang kwento ito nagmula sa Reddit. Tukol ito sa kaibang karanasan ng isang teenager habang nasa restroom ng isang gymnasium. Thank you, Gagmi, for sharing your story with us. Ang karanasang ito ay nangyari nung ako'y 15 anyos pa lang. Ako ay isang level 8 gymnast sa isang rural area in Pennsylvania. May mga dati na akong karanasang paranormal sa luma naming gym. Doon din namin nakilala ang mga batang multo na sina Sheldon at Lucille.
Dahil sa mga hindi magandang pangyayari sa luma naming gym at dahil sa kailangan na nga ng bagong space at equipment, lumipat kami sa bagong gym. Isang lumang high school ang may-ari ng bagong gymnasium, so yung bathroom stalls niya ay katulad ng sa school. Nung practice namin, kailangan kong gumamit ng banyo. Habang nagpa-practice ang iba ko pang mga kasama, nagpunta ako sa powder room na may malaking stall dahil walang ibang tao doon. Malalaman mo pati kung may papasok na ibang tao dahil sa lakas ng tunog ng pintuan ng banyo habang ito ay binubuksan. Naghaham ako habang nasa loob ng restroom. Mag-isa lang ako sa loob. Tubigil ako sa pagham nung may narinig akong nagham. Sabi ng boses na narinig ko. Nag-echo pa nga ang tunog sa mga dingding at sahig. Pakiramdam ko ay may batang babae na pumasok sa banyo at kumanta malapit sa stall kung nasaan ako. Kaso alam kong wala pang pumapasok sa restroom dahil hindi naman tumunog yung pintuan. Sumilip ako sa ibaba at ang nakita ko lang ay anino. Lumabas ako at nagmasid mabuti. Walang paa, walang tao, anino lang. May narinig akong nagtatawanan at nagtatakbuhan pababa sa ramp. Tapos bigla na lang nawala ang mga tunog. Umalis agad ako sa banyo dahil na-realize ko na nasundan pa kami ni Sheldon at Lucille kahit lumipat na kami ng bagong gym. Doon ko naisip na hindi namin matatakasan ang kanilang presensya. Maraming tao ang hindi naniniwala na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya, katulad ng mga kaluluwa o mga spirito. Sa aming bayan, ang tawag namin sa kanila ay mga pilosopo. Ngunit kahit ang pilosopo man ay maaari ring makaranas ng mga kababalaghan. Ang kwentong ito ay nagmula sa taong dating pilosopo, ngunit naging bukas ang kanyang isipan sa mga di maipaliwanag na bagay sapagkat siya mismo ay nakaranas nito. Simulan na natin ang kwento. Tago niyo na lang ako sa pangalang Noel, isang tricycle driver, magsasaka at part-time construction worker. Nakatira kami dito sa baryo na Magubat dahil andito din ang aming kabuhayan. Kung hindi ako nagdadrive ng tricycle, nag-harvest kami ng niyog at tumutulong din ako sa pagtatanim at pag-harvest ng gulay. Hindi kasi laging may trabaho sa bukid, kaya meron din akong tricycle pang hanap buhay. Kahit na nakapagtapos na ang aming mga anak, pinili pa rin naming magtrabaho at huwag umasa sa kanila. Di rin ako madaling maniwala sa mga multo-multo. Pilosopo kasi ako, pero may isang pangyayari sa buhay ko ang nakapagpabago sa aking paniniwala. Biyernes yon, madaling araw, bago mag-alas 3. Meron akong kailangang ihatid paakyat ng bayan dahil luluwas siya ng Maynila. May mga bus na kasi ng ganong oras. Hinatid ko ang aking pasahero at tinintay ko naman siya makasakay ng bus. Tuwan-tuwa pa ako noon dahil binayaran niya ako ng malaki dahil maayos ko siyang naihatid at naisakay ng bus. Pauwi na ako noon at nasa parteng gubata na ako. May napansin akong dalawang tao na parang nag-uusap na medyo malayo mula sa aking pwesto. Usap-usapan na kasi doon na merong magkasintahan na nagkikita sa lugar na yon at palihim na nagkikita dahil pareho na silang may asawa. Dahil malapit na ako sa bahay, hinatid ko muna ang tricycle at bumalik sa lugar kung saan ko sila nakita. Maliwanag naman ang buwan kaya hindi masyadong madilim. Isa pa, kabisado ko yung gubat kasi doon kami dumadaan pa nagsasaka. Kabisado ko na ang pasikot-sikot doon. Naglakad ako ng dahan-dahan para makita ko kung anong ginagawa ng magkasintahan. Hindi ako pansin ng dalawa dahil malayo pa ako sa kanila. Habang lumalapit ako ay pakiramdam ko ay may parang sumusunod sa likuran ko. Napakalamig sa pakiramdam. Naisipan kong lumingon para makita ko kung sino yung sumusunod sa akin. Nagulat ako sa aking nakita. Isang sundalo na may dala pang bayoneta. Suot din niya ang tila sinaunang uniforme ng sundalong Hapon. Nakikita ko kasi dati sa TV yung itsura ng uniforme ng sundalong Hapon noong World War II. Kaya na-recognize ako agad kung ano siya. Pero hindi ko makita ang mukha niya.
nababalot ng kadiliman ang kanyang mukha. Natulala ako sa aking nakita, pero pinilit kong magsalita. Sinabi kong, "Pasensya na po at nakakaabala po ako sa inyo. Nakikidaan lang po ako dito." Pagkasabi ko ng mga salitang yon ay lumayo ng unti-unti ang sundalong Hapon at doon ko nakita na nakalutang pala siya sa hangin. Nawala na rin siyang parang bula. Hindi ko na namalaya kung ano nangyari doon sa magkasintahan. Dahil sa takot ko ay tumakbo na ako palayo sa kanila, pauwi sa bahay namin. Simula noon ay hindi na ako nag-uusisa sa buhay ng may buhay. Yung magkasintahan, ayun kasama na kani-kanilang pamilya. Pero hindi ko alam kung nakikita pa rin sila ng patago kapag madaling araw. Di na rin ako pumupunta sa lugar na yun kapag madilim dahil may mga bagay pa lang talagang mahirap ipaliwanag. Ang kababalaghan sa nursing home ay pangalawang kwento na galing sa Reddit. Thank you, Yana Maybe 26 for sharing your story with us. Magandang gabi sa inyong lahat. Pitong taon na akong nagtatrabaho bilang nurse. Sa buong karir ko ay sa isang company lang ako nag-work. Ang kumpanyang ito ay nagpapatakbo ng isang nursing home. Maraming renovations na ang pinagdaanan ng pasilidad na ito. Simula nung nagbukas ito noong 1960. Noong 2011 pa ako simulang nagtrabaho sa nursing home. Kalahati lang ng pasilidad ay original building at marami nang nadagdag habang dumadaan ang mga taon. Nagtatrabaho ko sa gabi kasi isa akong night owl. Mas madali para sa akin na magtrabaho sa gabi kaysa sa umaga. Marami na rin akong naranasang katatakutan sa buhay ko simula nung 3 taong gulang pa lang ako. Naniniwala ako sa mga supernatural pero hindi naman ako obsessed. Aware lang ako. Ang isang wing sa isang part na original na building ay merong maliit na kwarto na kung saan pwedeng manood ng TV ang naninirahan dito. Madalas tumataas ang balahibo ko kapag napapadaan ako sa kwartong yun. Hanggat maaari ay iniwasan ko ang room na yon, kahit maglakad pa ako ng mas malayo. Sa gabi ko lang manaramdaman yon at hindi sa araw. Pakiramdam ko ay may parang nakatingin sa akin sa kwartong yon at kung sino man ang nakamasid ay hindi masaya. Nagtanong din ako sa ibang mga nurse kung ganun din ang nararamdaman nila sa kwartong yon. Natatakot din silang lumapit sa room na yon, lalo na sa gabi. May isang pangyayari sa pasilidad na yon ang hindi ko malilimutan. Isang 90 anyos na babae na itatago natin sa pangalang Jane. Pagkatapos niya mag-almusal ay nag-request siya na samahan ko siya papunta sa room niya. Siya ay malakas pa naman, pero nabanggit na niya sa akin na sumasama na daw ang pakiramdam niya. After 20 minutes, nung nag-rounds ang isa pang nurse ay binisita niya ito. Nakita niya yung matanda na patay na. Nalaman namin na aortic aneurysm ang kanyang kinamatay, so hindi naman siya naghirap. Marami kasing matatanda dito ang naghirap muna ng matagal na panahon bago pa sila mamaalam. Kadalasan, mga ilang araw o kaya ay ilang linggo silang nahihirapan bago pa tuluyang malagutan ang hininga. Napakalambing na babae, si Lola Jane. Naunang namatay na ang kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang asawa, kaya wala siyang bisita. Pinupuntahan ko siya tuwing 9:30 ng gabi para dalhan ng tsaa at batiin ng good night. Pero syempre, hindi laging nasusunod ang schedule. Kapag pumatak na ng 9:35 at hindi pa ako dumadating, iriring na niya ang bell para humingi ng tsaa. Humihingi naman siya ng paumanhin sa pagring ng bell at sinasabi ko naman na hindi yon problema. Basta't may kailangan siya, pwede niya iring ang bell. Lagi niyang sagot, "Good night, sweet girl." Pagkatapos ay aalis na ako para ipagpatuloy ang naiwan ko pang trabaho. Nahuli ng dating ang porinarya para kunin ang kanyang katawan. Tinulungan ko na rin ang undertaker nung hapon pagkasimula ng aking shift. Lahat ng rooms ay may call bell malapit sa toilet nila. Meron din silang bell na malapit sa kanilang higaan at meron din silang bell sa necklace or bracelet na suot nila. Pero kapag may isang residente na namatay na,
dinidisconnect na namin ang mga bell. Yung mga personal bell na nakakabit sa mga bracelet at necklace nila ay tinatago namin sa nurse station at pinapagamit namin sa mga bagong pasok. 9:36 ng gabi ay narinig kong nagring ang bell mula sa kwarto ni Lola Jane. Imposible yon kasi nakita kong dinisconnect yun ng utility namin. Isa pa, ang personal bell niya ay nasa nurse station na. Kahit takot na ako, pinilit ko pa rin pumunta sa room ni Lola Jane. Inisip ko na baka may pasyenteng may demensya ang nakapasok sa kwarto niya. Pero hindi eh. Alam kong hindi dapat gagana yung bell kasi disconnected nga. Pumasok ako sa kwarto na sobrang dilim. Wala naman tao sa loob at naka-turn off naman ang mga bell. Inisip ko na lang na baka gusto lang magpaalam ni Lola Jane kaya niya pinatunog ang bell. Nung isasara ko na ang pintuan sa kanyang kwarto ay may narinig akong nagsisisigaw. Best friend ko pala yung sumisigaw at tumakbo papalapit sa akin. Iyak ng iyak. Ang sabi niya, nagcha-chart daw siya sa X-Wing nung nakita niya si Lola Jane na naglalakad suot pa ang kanyang pantulog. Lumiko daw si Lola Jane sa may front wing. Pero nung sinilip niya, wala na siya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ba ay madalas nakakaranas ng pagpaparamdam kumpara sa pangkaraniwang tao? Kung gayon, maaaring sadya kayong lapitin ng mga nilalang sa kabilang buhay. Ang mga kwentong itatampok natin ngayon ay base sa karanasan ng isang babae na itatago natin sa pangalang Vanessa, ang taong lapitin ng mga multo. Simulan na natin ang kwento. May mga taong wala namang karanasang paranormal, pero meron namang isang beses naka-encounter ng nakakatakot at hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang buhay. Pero ako kakaiba. Maraming beses akong nakaranas ng kababalaghan at duda ko yun ay masusundan pa. Ang una kong karanasan ay nasa high school pa po ako, dekada 90. Nakatira kami sa isang apartment ng aking tita. 1:45, madaling araw. Naalimpungatan ako. Napalingon ako sa area kung saan nakalagay ang electric fan. Pero, hindi electric fan ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang babaeng nakaputing bestida na nakalutang sa sahig. Pinikit ko ulit ang aking mata dahil naisip ko na baka namamalikmata lang ako. Pagkamulat ko'y andun pa rin ang white lady na nakalutang. Tumaas ang balahibo ko at malakas ang kabog ng aking dibdib. Sinubukan kong gisingin ang aking katabi, pero hindi naman siya magising. Di ko man nakikita ang kanyang mukha, pero alam kong nakatitig siya sa akin. Mangiyak-ngiyak na ako noon sa takot. Ngunit naisipan kong magdasal upang mawala ng tuluyan ang nakakatakot na nilalang sa harapan ko. Kalaunan, nawala na din siya sa paningin ko. Ang pangalawa kong karanasan ay nangyari naman sa isang apartment na aming tinutuluyan. Nangyari ito noong 2008. Madalas kong napapaginipan sa apartment ang Black Lady. Sa aking panaginip ay nais niya akong isama sa kanyang paroroonan. Akala ko hanggang panaginip lang siya magpaparamdam. Nagkamali ako. Nagbantay ako sa aking tita na nasa ospital. Para matanggal ang aking inip ay nag-selfie ako na nag-selfie. Hilig ko kasing mag-selfie. Uso pa ang Friendster nung panahong yon, kaya sa Friendster ko in-upload ang aking mga pictures. Kalaunan ay nakita din ng aking mga pinsan ang mga in-upload kong picture. Tinanong nila ako kung sino yung Black Lady na kasama ko sa photo. Wala akong naaalalang kasamang babae na nakaitim dahil sarili ko lang ang kinukunan ko.
Nung nakita ko ang aking selfie sa Friendster ay nangilabot ako. Walang black lady nung in-upload ko yung mga litrato. Pero bakit lumitaw siya nung nakadisplay na sa social media? Na-realize ko rin na yung black lady sa photo ay madalas kong mapanaginipan. Dahil sa takot ay binura ko ang mga photos. Para hindi ko na rin siya mapanaginipan ay naglagay ako ng holy water at blessed na litrato ni Mama Mary na malapit sa akin bago ako matulog. Simula nun ay hindi na siya nagpakita sa aking mga panaginip. Ang pangatlo kong karanasan ay nangyari last July lang, ngayong taon. Nabigyan kami ng schedule para maglinis sa comfort room ng City Hall sa Makati. Araw yun ng linggo. Walang pasok ang mga empleyado sa City Hall. May kasama naman ako sa work. Magkaibang restrooms kami nagwa-washing. Yung kasama ko ang naka-assign sa left wing, samantalang ako ay naka-assign sa right. Nung mga oras na yon ay katanghalian tapat pa. Nagpaalam ako sa aking kasama na maglilinis ako ng CR sa dulo ng right wing. Nag-start ako maglinis ng CR ng lalaki. Sound trip pa ako noon. Eventually natapos ko rin linisin ng CR ng lalaki. Kasunod naman ang female restrooms. Nung natapos ko ang dalawang cubicle, may biglang tumawag sa akin. Vanessa! Vanessa! Hindi naman ang kasama ko ang tumawag sa akin dahil ibang-iba ang boses niya. Habang tinatawagan niya ako ay nakiramdam muna ako at hindi ako sumasagot. Tumaas ang balahibo ko dahil malakas ang pakiramdam ko na hindi siya tao. Nilakasan ko na lang loob ko habang ginagawa ko ang aking trabaho. Kalaunan ay nawala din ang boses na tumatawag sa akin. Nung natapos ko ang aking trabaho ay tinanong ko ang aking kasama kung dumating ba yung bisol namin para i-check kami. Ang sabi niya wala naman. Tinanong ko din siya kung may narinig siyang ibang tao na pumasok. Ang sabi naman niya ay tahimik naman ang area so far at wala naman siyang narinig na kahit ano. Ang pang-apat kong karanasan ay nangyari din sa bahay ng tita ko kung saan nakita ko ang white lady. College ako noon, natutulog ako sa isang kwarto. Nakatapat pa man din ang mga paa ko sa bintana. Alas 12 yun ng madaling araw. Narinig kong nag-iba ang boses ng DJ sa radyo. Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses niya. Kinabahan na ako. Gusto kong umalis sa higaan ko dahil sa takot ko, kaso hindi na ako makagalaw. Tinatawagan ko mga kasama ko sa kabilang kwarto pero hindi ko rin naririnig ang sarili kong boses. May napansin akong kapre. Kulay itim siya. Nakatingin lang siya sa akin. Pinilit kong kumilos at nagdasal. Habang nagdadasal ay nararamdaman ko na nakakagalaw na ako. Bigla akong bumangon at nag-switch ako ng ilaw. Pagkabukas ng ilaw ay nawala ng nakakatakot na nilalang. Ito po ang unang beses na makakapag-share po ako ng kwento sa inyo na galing sa Reddit. Ang narration po ng kwentong ito ay may permiso po ng may-ari. So, thank you to Reddit user Maleficent5 for giving me the permission to narrate your story using Tagalog dialect. Ilan taon na ang nakakaraan nung lumipat kami pansamantala sa isang bahay dahil ang iniwan naming tahanan ay binaha ng todo, resulta ng masamang panahon. Kasama ko ang aking asawa na si Connor at ang aking 3 taong gulang na anak na si Addison. Masaya naman ako dahil kahit papano ay nakatagpo kami ng matutuluyan na hindi pinupuntahan ng baha kahit pa may bagyo. Ang napansin ko lang ay parang malungkot at madilim ang atmosphere ng bahay. Siguro dahil sa may kalumaan na rin. Dahil madilim ang loob ng bahay lalo na sa gabi, nakakaramdam ako ng nerbiyos lalo na at naiiwan kaming mag-iina habang nasa trabaho naman si Connor.
Sa totoo lang ay hindi na ako komportable sa bahay na yun. Ang iniisip ko lang, siguro naninibago ako at masasanay din ako kalaunan. 2 oras lamang pagkatapos umalis ng aking asawa papuntang trabaho ay naisipan kong paliguan si Addison. Habang pinapaliguan ko ang aking anak ay may biglang tumawag sa akin. Hello, Em! Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na may iba pa kaming kasama. Dad, ikaw ba yan? Sigurado ako, boses yun ng daddy ko. Isa pa, siya lang ang tumatawag sa akin ng M. Pero hindi siya nag-respond sa aking tawag. Binanlawan ko muna ang anak ko at tinawagan ko ang ama ko. Dad, andito ka ba sa bahay? Ang sagot niya, wala ako dyan. Andito ako sa trabaho. Bakit? Nangilabot ako nung narinig ko ang sagot ng aking ama. Sigurado ko, narinig ko yung boses mo. Tinawag mo pa nga akong M eh. At saka yung asawa ko nasa trabaho din, so hindi siya yung tumawag. Ang sagot ng aking ama, sorry anak, pero hindi ako yun. Baka kung ano-ano lang nai-imagine mo kasi bagong lipat kayo dyan sa bahay. Umuo na lang ako sa aking ama kahit sigurado ako sa aking narinig. Nakabalot ng tuwalya ang aking anak at sinamahan ko siyang pumunta sa kwarto para magbihis. Pero pagtalikod ko, nasa dulong hallway pa rin ang anak ko. Ayaw niyang sumunod sa akin. Addison, halika dito at pagbihis ka na. Sagot ni Addison, ayoko mami. Bakit naman anak? May tinuro ang anak ko sa pwesto ko. Kasi may batang babae dyan sa tabi mo mami. Tumaas ang balahibo ko sa sinabi niya, pero hindi ko pinahalata sa kanya. Anong sabi mo? Wala na may ibang tao dito ah. Pero nag-insist siya na meron ngang batang babae na kalapit ko. Parang di siya good girl, mami. Di na ako mapakali sa sinabi niya, kaya tinawagan ko ang aking kapatid para ako ay samahan dito sa bahay. Sinabi ko na lang na meron akong gustong sabihin sa kanya. Habang nag-iintay ay naglagay ako ng higaan sa sahig ng lounge room para dun kami matulog ng aking anak at para maiwasan na rin ang hallway. Pagkahiga ni Addison, dumating ang aking kapatid. Pinagtimpla ko siya ng kape at nag-usap kami sa balkonahe. Biro pa ng aking kapatid, curious ata si Connor sa pag-uusapan natin. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Si Connor? Anong ibig mong sabihin? Nasa trabaho siya ngayon. Tanong ng aking kapatid, ako ba'y pinaglalaruan nyo? Sino yung nakatayo dyan malapit sa bintana? Tiningnan ko kung sino yung tinuturo ng kapatid ko. Nakita ko sa bintana ng aking kwarto ang isang anino ng malaking lalaki. Oh my God! Bulong ko. Wala pa akong binabanggit na kahit ano sa kapatid ko kaya medyo nalilito siya sa mga nangyayari. Tinulungan niya ako mag-impake ng mga damit at tumuloy muna kaming mag-iina sa kanilang bahay hanggang sa makauwi ang asawa ko galing sa trabaho. Dahil hindi naniniwala ang asawa ko sa mga paranormal or mga multo, sinabi niyang merong logical explanation bakit namin nararanasan yon. Pinabalik niya din kami sa aming bahay. Unang gabi nang maiwan ang asawa kong mag-isa sa bahay, kaming mag-iina ay nasa aming mga kaibigan para sa isang movie night. Balak naming umuwi ng late sa aming tahanan. Nakareceive ako ng tawag ng aking asawa at takot na takot niyang sinabi na umuwi na at mag-iimpake kami ng mga damit. Tutuloy daw muna kami sa mother ko pansamantala. Pagdating namin sa bahay, kinuwento niya ang mga nangyari. Sinabi niya na nakahiga siya sa lounge room habang nanonood ng TV. Nakakatulog na siya nang marinig niyang magbukas at magsara ang front door. Inisip na lang niya na nakauwi na kami kaya hindi na siya bumangon. May narinig siyang naglalakad papunta sa kanya at may maliliit na kamay na humawak sa kanyang buhok. Pagbukas ng kanyang mga mata, wala namang tao. Nakaripat na rin kami sa bago naming bahay pagkatapos ng 2 linggo. Sabihin na nating masarap talagang tumira sa isang bahay na wala kahit isang multo.